May sound na. O sige, sorry. Lagi na ako biktima nito. Pag-usapan po natin sa ngayon yung sa Cebu. Ang Cebu po ay 3.4 million pong botante. So, pangalawa ito sa Metro Manila sa pinakamalaking botante. So, ngayon, ang tulong ng Cebu sa panahon ng eleksyon ng 2022, napakalaki, 1.6 million ang binigay na boto para kay BBM at ganoon din para kay Sara Duterte noong 2022. So, sa ngayon, ay nahati po ngayon ang mukha ang Cebu ay aminin man natin sa hindi, ang mga Cebuano sa Cebu ay majority humaling kay Duterte. So lalo na nung inaristo si Duterte, iyon ang pagkakamali ni Bongbong. Inaristo niya na walang proseso kaya bumaliktad yung mga damdamin mga Cebuano. At tandaan ninyo ay dating naging mayor din ata ang tatay ni Digong diyan sa, hindi ko lang alam kung saan banda sa Cebu. Kung sa Mandawi ba o sa kung saan banda sa Cebu. But anyway, ang knowing the fact na ang dugo ni Duterte, Maranao, ang nanay niya, madugong Maranao, at ang tatay niya, dugong Cebuano, at diyan din siya pinanganak sa Leyte. So, ibig sabihin, ganun din siya yung kanyang dugo. So, nevertheless, si toss of the province sa Cebu, si Duterte. So, yan po ang dahilan kung bakit namumroblema ngayon si Gwen Garcia. Na yung mga Garcia na mga dinastiya dyan sa Cebu ay hanggang ngayon andyan pa rin, napapaiwan pa rin. Ang mga kalaban na nila dati, yung mga grupo naman ni Rama family, yung mga grupo ni Adabel Rama. Tapos yung grupo din ni anak ni Hilario Davide. So, yan po sila ang mga nagpapalit-palitan dyan sa Cebu. Sa ngayon, ang si Gwen Garcia, nanalo siya noong 2019, more than 50% po na boto ng mga buong probinsya ng Cebu ay bumoto sa kanya. Noong nakarang election, May 22, ay 80% po na boto ng Cebuano para kay Gwen Garcia, nanalo siya. Pero ito ngayon, namroblema po si Gwen Garcia. At sapagkat po ay nagsalita siya pabor sa grupong BBM, sa alyansa, at sa isang insidente sa rally, nagsalita pa siya doon patungkol kay Bongbong, kung ano matulong ng Cebuanos kay Bongbong, na nagbigay ng 1.6 million na boto ang Cebu kay Bongbong, kasama rin kay Sara. So ngayon, nung magsalita siya, sa harap ng mga audience ng mga Cebuano, walang pumalakpak nang binanggit ang pangalan ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, nakasense na siya ngayon na galit ang mga Cebuano dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos kay Duterte. Kumbaga, ang mga Cebuano, mga Cebu, magkasama sila noong 2022. So ngayon, iniwan, iyan damdamin nila. Iniwan ngayon si Duterte ni Bongbong Marcos. Yan ang damdamin. Wala tayong magagawa dyan. Yan ang mga damdamin nila. So ngayon, nang na-sense naman ni Gwen Garcia, magaling kasi siya matalino rin kasi si Gwen, kahit na matanda na, matalino pa rin. Nung sinabi niya ay, actually, bakit, nagtulungan man tayo noon, akala nyo ba nawawala respeto ko kay Digong, dating Presidente Digong Duterte? Wala, may respetado ko pa rin siya. Sinabi niya ganun, pumalakpak mga tao. Ito din mo makikita. Ngayon sa mga survey na natanggap ko, pagdating po sa mga social media, lamang po yung kalaban ni Gwen Garcia. Bakit po? Ang kalaban kasi ni Gwen Garcia ay yung isang magandang babae na ang pangalan niya, Pam Baricuatro. Si Pam Baricuatro ay vlogger po siya sa TikTok. So nakilala siya sa TikTok. Although, yung pamilya na ay politiko din na maliit sa isang bayan dyan sa Cebu. So nevertheless, walang ibang nakuhang kandidato ang grupo ng oposisyon laban kay Gwen Garcia. At ito nga napili, ito si Pam Baricuatro. So ngayon, si Pam Baricuatro ay aktibo na tumutulong kay Digong Duterte. At dahil Duterte power ang Cebu, marami ang nagsasabi na matatalo si Gwen Garcia sa Cebu. At ang makakatalo sa kanya ay itong si Pam Baricuatro na ilang beses na inendorso ni Duterte bago si Duterte inaristo. At nung inaristo si Duterte, nilabas pa niya sa mga
Facebook pages niya yung pagkanyang simpatiya kay Digong Duterte. Kaya nga overall, pagdating sa social media, lamang si Pam Baricotro. Pagdating naman sa mga on the ground, mga tao doon sa mga bulubunduking area ng Cebu, ay sinasabi 50-50 ang takbo. So, maka-experience ngayon, for the first time, makikita natin ang Duterte power sa Cebu na siyang magpapanalo para sa isang kandidato na sumusuporta kay Digong Duterte at sinusuportahan din ni Digong Duterte. At ang kandidatong ito, walang iba kundi si Pam Baricotro. Ito naman, ipapakita ko muna ngayon yung kung ano ang meron kay Pam Baricotro. Makita mo, may dating kasi, mukha niya, maganda siya. Kaya yan po ang kapital ng isang kandidato kapag gwapo o maganda, talagang plus factor na yan. O, tingnan niyo si Pam Baricotro. Yan. Ang tawag niya, may sulat ito, kinsa si Pam Baricotro. Sa Tagalog pa, sino si Pam Baricotro? Ang ibig sabihin ng salitang kinsa ay sino. Yan. Dito makikita mo, Pam Baricotro is a dynamic and proven leader with a strong vision for a proactive, responsive, and orderly Cebu. As the founder and executive director of Simply Share Foundation, Pam has actively demonstrated her ability to lead impactful initiatives, feeding over 1 million Cebuano children, responding to calamities, and creating the first food bank in Visayas, Mindanao. A member of the Global Food Banking Network, her current work reflects her unwavering commitment to addressing poverty and uplifting underserved communities across the province. Pam also serves as a national board director for Land Bank of the Philippines Resources and Development Corporation, where her strategic insights have contributed to driving development projects that benefit communities nationwide. Her leadership as the lead for Hakbang ng Maisog in Cebu showcases her proactive approach to advocacy, focusing on transparency, grassroots empowerment, and social justice. So by the way, si Pam Baricotro po ay graduate po siya ng political science na kurso sa, kung hindi ko nakabalik, sa University of San Carlos, isa sa leading school sa buong bansa. Alam nyo kung anong sa University of San Carlos? Diyan po, nung nakaraang siguro mga years, a few years ago, diyan mo nakikita mga 5 top-notcher sa CPA, diyan nanggagaling. Mga top-notcher sa bar exams, diyan din nanggagaling sa University of San Carlos. At nag-aral din siya sa pagka-abogasiya sa University of Visayas, kaya lang hindi rin siya nakatapos. Kasi nagtrabaho siya sa Cathay Pacific. So, doon siya, maraming, mahabang panahon ng pagtatrabaho niya roon. At doon niya nakuha yung work ethic ng mga professionals doon sa Cathay Pacific. So, bago pa yan, at naging din siya, nag-aral din siya sa Harvard, kaya alumna din siya ng Harvard University. So, ilan na sila ang alumna ng Harvard University. So, kasama sa Kennedy School of Government. Kasama niya dyan si Isko Moreno. Kasama niya dyan si Rafi Alunan. So, yan po sila. Makikita mo yung mga work ethic ng mga graduate ng Harvard. Mga magagaling. Kita mo, nung naging mayor si Isko nung nakaraang 2019 hanggang 2022, nakikita mo yung kanyang ang galing ng kanyang naigawa sa Manila. Kaya nga sumubok siya at napili siya tumakbong pagka-presidente, kaya lang sinamang palad ay hindi siya nanalo. Pero iyan lang pa po ang isa sa background ni Pam Baricotro na kumbaga isa sa mga asset niya. At 2015 po, tinayo niya po itong tinatawag na Simply Share. Yung Simply Share na foundation ay tinayo niya po para makatulong sa mga social problems sa Cebu. Ibig sabihin pag social, patungkol sa pagbibigay ng tamang ayuda, hindi yung bigay ka lang ng ayuda. Pero tingnan mo, siya, private person. Pero kahit na private person siya, ay nagkaroon siya nag-successful siya sa pag-gather ng mga makukuhang mga dapat ibigay sa mga biktima ng bagyo. Sumikat siya dun sa bagyong Odette. 2015 pa po itinayo itong Simply Share na grupo niya. So ito po yung grupo niya. Ito yung grupo niya. Pamela Baricotro, Empowering Cebu Together.
Tapos, kaya sa kaya mag-excite kayo, siguro one of the big changes sa ating local politics dito ay ina-expect na sa Cebu mangyayari. Maliban dyan sa ibang mga lugar natin sa lokal. Kasi sa mga lokal po natin, ay karamihan po dyan, nananalo po ay mga dinastiya. So, in this instance, nakikita natin na nalalagay si Pambari 4 sa balag ng pagsasagawa ng tinatag nating kasaysayan. At siguro, ang isa sa pinakamalaking political dynasty sa Pilipinas ay baka matutumba niya. And knowing the fact na vlogger siya sa TikTok, kilalang kilala siya sa TikTok, at pagdating sa social media, lamang po siya sa survey. Pero pagdating naman sa mga local, ay wala siyang kakampi mga mayor, pero ang lahat po ng kalaban ng mga incumbent na mayor, siyan po mga kakampi niya. So, natandaan naman natin na si Gwen Garcia, siyempre, malakas din ang dating niya kasi nakarang election, 80% ang boto na binigay sa kanya ng mga Cebuano. Ang tanong, matutuloy pa ba yan? So, ang sagot dyan, ito lang po ang makikita ko na klaro. Klaro, I don't want to speculate on other things. Ito lang so far ang klaro. Napakatindi po ng dating ng Duterte power sa ngayon dyan sa Cebu because of the fact yung hindi nila gusto yung pag-aresto kay Duterte. Marami din sa kanila na dati ay hindi yan maka-Duterte na, wala na sa Duterte, umalis na. Yan ang tinatawag na sympathy votes na lumipat na sa kanila. So, kumbaga, kung sabi ni Ronald Llamas, parang dating Duterte doon dyan na nagbuo din. So, ang gusto niya sana na talaga may big change ka makita kung ang dating Leni napunta kay Duterte, ang dating mga Bibib napunta kay Duterte, pero that is beside the point kasi unang-una wala tayong paraan para malalaman yan. Kundi makikita lamang natin sa social media kung paano ang reaction ng tao. So, this time ay masasabi ko lamang po na dito natin masusubukan kung gaano kalakas ang Duterte power sa Cebu. Pero kung pag-usapan mo sa labas ng Cebu, ang pinakamalakas na base ni Duterte ay sa Davao City. Pagdagdag niyan sa ibang parte pa ng Mindanao. Ngayon, pag tiningnan mo sa North Cotabato or Cotabato Province, ay makikita mo dyan yung labanan sa gitna ng nagbabalik na gobernador, si Manny Piñol, at ang incumbent gobernador si Lala Talino. Makikita mo, si Lala Talino ay grupong Romualdez. At si Lala Talino, yung mister niya ata ay kamag-anak ni Martin Romualdez. So, ang labanan ng kampanya doon, Duterte versus Romualdez. So, kung mananalo si Manny Piñol, ibig sabihin that is an affirmation na talagang malakas po ang Duterte factor or Duterte power doon sa Mindanao. At sa totoo lang, marami po ang mga nagwo-worry na mga congressman na pumirma sa impeachment. Sobrang worried sila. Kasi po, ang lakas ng opposition, hindi na balik kahit sinong kalaban nila at galit po yung maraming taong galit po sa probinsya sa Mindanao, sa kahit saang probinsya, basta sa mga congressman na pumirma sa impeachment laban kay Sara. Yan po ang katotohanan. So, ibig sabihin, abot pa rin yan po hanggat sa Cebu. So, ngayon, kung pag-usapan mo ang Cebu, ay mga salita doon po ay puro Cebuano. Pero tandaan niyo po, pagdating sa Mindanao, karamihang mga salita ginagamit doon ay mga Cebuano. So, iisa po ang dandami ng mga yan pagdating kay Duterte. So, ngayon ang mga Muslims naman doon sa BARM, ay sinisiguro ko sa inyo, more than 50% po ay mga Duterte yun sila susuportahan nila. Bakit po? Simple lang po ang dahilan. Kung hindi po naging presidente si Duterte, hindi po naaprubahan ang Bangsa Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kaya kung ano man makita ninyo, ano lang yan, pakitang tao na lang kay BBM yan. Lalo pa ngayon ginawa ni BBM na nilabugay, ano ba ibig sabihin nilabugay? Ginulo niya yung political sector ng BARM. Yung mga dating nakaupo, tinanggal niya, pinalitan niya ng bago. Kaya hindi alam ni BBM, sikreto naggalit ang mga MILF sa kanya at makikita lamang ang galit yan sa pagdating sa eleksyon nitong 2025. So, wala na po sila, hindi na po sila
sumasanib sa mga awayan, labanan na armas. Wala na po yan. Mga mataas na po yung uri ng pag-iisip ng mga kasapi ng mga mujahidin ng MILF. Diyan mo makikita kung ano ang power ng Duterte power diyan sa Mindanao. Sa Cebu, makikita mo rin yan. Kahit sa Negros, makikita mo. Kahit sa Iloilo, makikita mo yan. Actually, hindi lang ako nagbabanggit, pero nakikita ko po yung Kalye Survey. Ang Kalye Survey, ginawa po sa Laguna, Cavite, Quezon, Metro Manila, puro Duterte po ang lamang. Nagtataka lamang ako, ba't hindi na-convert yun sa survey? Pero kung baga, kung ako tanongin mo at tanongin ninyo, tungkol sa mga surveys, Okta Survey, SWA Survey, Pulse Asia Survey, Publicus Asia Survey, kung ano na pa mga survey, kahit anong pilit nila na tatago ang tunay na damdamin ng tao, ay lumulusot pa rin po ang pagbuhos ng suporta kay Duterte. Kaya nga, napipredict ko po, mabuti na yung may 4 na senador sa alyansa ang mananalo sa pagdating sa ngayong eleksyon. Kasi kung makikita mo, ang ginagawa lang ng mga Pulse Asia, SWS, ay si Bungo lang nakita nila at saka si Bato umakyat, pero pumasok si Dan Marcolita sa kanilang survey, si Dan Marcolita at saka si Philip Salvador. Tapos ang lahat ng ibang mga kandidato ni Duterte ay bumubuntot. So ano ba yung ibig sabihin yan? Yan po ay snapshot lamang po ng galit ng mga tao kay Bongbong Marcos. Kaya nga, tinumbasan din yan ng pagbagsak ng pag-aproba sa rating ni Bongbong Marcos na nagiging 25% na lang. So, diyan mo makikita kung gaano po kalakas ang Duterte power sa ngayon kahit po sa buong Pilipinas. Sinasabi ni Ronald Llamas, kaibigan ko rin yan, na political analyst siya, sa tingin niya sa Norte at saka sa Metro Manila, matatalo si Sara, matatalo si Duterte, at ang mga kandidato ng Duterte matatalo. Pero I beg your pardon, Ronald Llamas, mukhang baliktad po ang ibig sabihin yan. Kasi pag tinignan mo po, sa Kalye Survey lamang po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala sa survey na SWS, Pulse Asia. Makikita mo, lamang kung 100 votes na namimili sa Duterte group, sa mga senatorial na kandidato ni Duterte, ang kay Bongbong nasa 15 pa lang, nasa 20. Ganun po ang ratio. Sa sunod, para ipatunayan ko yung aking sinasabi, sa susunod, abangan nyo po, mamaya ilalabas ko lahat ng Kalye Survey. Latest po na Kalye Survey. Diyan mo makita talagang tanong, diretso sagot. Tanong, diretso sagot. Yung mga SWS na yan, mga Pulse Asia na yan, Okta Research na yan, Publicus Asia, na kung ano-ano pa, ay hindi naman natin nakikita. Pwede sila mag-imbento dyan. Hindi natin alam kung totoo yung mga datos din na ginagamit. Kaya ito yung nagbablog lang ako ngayon para ibibigay sa inyo ang snapshot na nangyayari sa Cebu at saka sa buong Pilipinas na. So, ibig sabihin, imagine this. Pwede ko sabihin, 80% na botante sa Mindanao, lahat ng magbuboto, sabihin natin 70% na lang, 70% na lang ay buboto ng black voting, lahat ng mga inendorso ni Duterte o ni Sara Duterte ay iboboto yan. Kaya malaki po ang chance ni Amy at saka ni Camille Villar, kahit ayaw ko na silang dalawa mananalo, na mananalo because of that endorsement. So, sasabihin ko maraming nga negative mga from the camps of BBM, and from the camps of the political observers na kunwari nagmamagaling sila experts, ay sinasabi nila mali daw yung advertisement na itim ni Amy Marcos. Kung ako tanungin mo, game changer yun. Napakagaling ng gumawa, nag-isip ng gumawa ng advertisement na yun. Ang sinasabi ni Ronald Llamas, mali daw yun kasi sapagkat nag-invite po ng negative reactions. Hindi, wala ka magagawa. Any kind of thing that you will speak up in times of politics ay it will invite reactions. Ganun lang. Kaya be prepared kung ano man ang reaction. But then all I can see is ang laki ng tulong kay Amy tsaka kay Villar yung ginawa nilang dalawa na inendorso sila ni Sara. Ganun po. Kaya alimba, ang argumento ni Ronald Llamas, babagsak naman doon si Amy sa mga Ilocano, babagsak naman doon si Amy sa Metro Manila. Hindi ka ata nagsusurvey Ronald Llamas. Kahit sa mga Ilocano areas, maraming Duterte, mga kan-DDS dyan. At saka sa Metro Manila, lamang po ang DDS. Ganun po ang katotohanan ng buhay. Kaya
sigurado ako, sa tingin ko, mananalo si Amy kahit ayaw ko mananalo si Amy. Mananalo si Villar kahit ayaw ko mananalo si Villar. Because of that last ditch na endorso ni Sara sa kanila. Ganon po. Tapos, iniisip ko, sigurado na si Bongo manalo, si Bato manalo, ang hahabol dyan si Marcoleta, bakit papasok pa dyan si Philip Salvador, baka akyat pa si Attorney Jimmy Hinlo, si Attorney Vic Rodriguez, at saka sino pang ibang kandidato nila na kilala, kahit na sabi matatalo si Kibuloy. Kasi sa totoo lang, ang feeling po ngayon, damdamin ngayon ng mga DDS ay ayaw na sana nila ibuto si Philip Salvador at saka si Kibuloy. Pero dahil sa nangyari sa ginawa ni BBM, magbubot straight sila sapagkat ang una-una nilang tinitingnan, kailangan magkaroon sila ng panalo mga senador na magbubuto pabor kay Sara pagdating sa impeachment. Kaya ang laki po ng isang malaking kamalian din tong desisyon nila ni Romualdez na magsampa sa impeachment. Kasi ito na ngayon na magpa-fuel. Analysehin natin. Ilan ba sa mga senador sa ngayon sa natitira? Huwag yung tumatakbo ngayon. Sa natitira, ilang senador ba dyan ang sa tingin mo bubuto kontra kay Sara? Wala ko nakita, maliban lang si Chis Escudero na balimbing. O yung iba hindi ko nakikita yan, si Joel Villanueva. Tingnan mo, hindi pumirma ng impeachment tatay niya, si Brother Eddie Villanueva. So sigurado ko kay Sara Duterte buboto yan. Si Vic Subiri, buboto kay Sara Duterte yan. Dalawa na sila. Si Ruben Padilla, pangatlo yan, buboto kay Sara Duterte. Yung dalawang Estrada brothers, sigurado ko buboto yan kay Duterte. Sino pang iba? Marami pa, si Alan Peter Cayetano, lalo, 5 na. Ang kailangan lang na buto ni Sara para manalo, 9. So 5 na, 4 na lang kukunin niya. Sino pa bang ibang kandidato dyan? Si Risa Hontiveros, kontra kay Sara yan. Sino pang iba? So, si Loren Legarda, papabor kay Sara yan. So, 6 na. Sino pang iba? So, anyway, ito po yung litrato niyan. Pagdating ng sunod na eleksyon, pagtapos ng eleksyon ito, susunod na yung sunod na Kongreso, 20th Congress. Sa 20th Congress, yung mga senador ngayon na naiwan, sila naman po ang magpapabuto ngayong 2028. Ano pong ibig sabihin yan kung sila magpapabuto? Siyempre, habulin nila, mananalo sila. The only way na mananalo sila kasi number 1 pa naman ngayon si Sara sa trust rating. Sigurado ako, yung hindi naman kasi pinag-usapan dito kung guilty ka o hindi pagdating sa impeachment. Kundi binuboto kung kakampi mo sa politika o hindi. Ganun po ang katotohanan ng impeachment. Kahit na malakas pang ebidensya, kung ayaw, kagaya kay Miriam Santiago, kagaya kay Joker Arroyo, kagaya kay BBM. Bakit bumoto si BBM, si Joker Arroyo, tsaka si Miriam Santiago na inosente si Corona noong impeachment trial? Ang lakas naman ng ebidensya laban kay Corona. Sa tingin naman ni Miriam, ni Joker, tsaka ni Bongbong Marcos, politika lang yan. In the same manner na yung eleksyon na yung impeachment natin, politika rin lang yan. So, kailangan ng mga senador na 12 na natitira na mananalo sa susunod na eleksyon. So, para sila manalo, hindi sila dapat buboto kontra kay Sara. Kung si Chis buboto kontra kay Sara, sigurado matatalo yun sa sunod sa 2028. Yan po ang nakikita ko. Kaya, useless exercise lang itong impeachment nito. Pangalawa, kung bakit useless exercise yan, ay sapagkat unang-una mahina po yung kaso. Bakit ko pasensya na po sa mga nakatingin, bakit mahina? Ganito po 'yan ang unang kaso ay confidential fund. Pag sinabi mo confidential fund, secret fund. Pag sinabi mo secret fund, hindi dapat binubuyag-yag yan. At kung sinabi mong confidential fund, entitled ang mga pulis na gumagawa ng resibo, si Colonel La Chica, sa Colonel Nolasco, sila pong gumawa ng resibo at ginawa nila Mary Grace Piatos, Magellan, kung sino-sino mga pangalan nilagay nila. The purpose of that, a purpose para itago ang pangalan ng nakatanggap ng pera. So ngayon, kung talagang nakarating kung nakarating ba sa patutunguhan o sa bulsa lamang nila ang pera, it's another matter. Paano mapapatunayan? Nagsalita ba? Tinanong ba ng mga congressman si Colonel La Chica?
Kinanong ba nila si Colonel Nolasco? Hindi nila tinanong. Nandoon lang sa Quadcom o sa Good Government Committee. Ba't pinaalis nila na hindi man lang tinanong? Nang nandun si Sara, hindi man lang na tinanong. Ano, naduduwag kayo? So, ibig sabihin, bakit kayo naduduwag? Ibig sabihin, natatakot sila, yung mga nagtatanong, kung may ebidensya ba sila wala. O inamin nga mismo ni Congressman Paulo Ortega na nung nakaraang 2 weeks ago, maghahagilap pa daw sila ng ebidensya kung sino talaga nakatanggap, kung saan talaga napunta yung pera na confidential fund ni Sara. Knowing na alam nila doon pa lamang na ibigay sa mga dalawang colonel ng military na si Colonel La Chica at si Colonel Nolasco. So ngayon, narinig naman natin, nung nakaraang 2 weeks ago, nagsampa naman kuno ng kaso na sa court martial laban kay Colonel La Chica at si Colonel Nolasco. Ano may expect mo dyan? Marami ako naging kaso na hawak sa court martial. Pinanalo ko lahat. Hindi ko lang bagbagitin kung sino mga naging kliyente ko, pero naipanalo ko lahat yan. Ang maganda sa court martial po ay siyam ang judges, ang member ng board. So pag presenta mo ng ebidensya, kikwestiyonin ko yan sa harap ng siyam na judges. Sino yung mga siyam na judges? Kung mataas ang rangko, kung mga colonel, dapat may general yan nakaupo na president of the court. So kung may nakaupo dyan, sila po ay mga fair-minded na tao, hindi sila aral sa batas, hindi sila aral sa kung ano mga pagpresenta ng ebidensya, pure talent lang nila ang magdidesisyon kung guilty ang tao o hindi. Ganon po yun. Ngayon, may kasama silang isang law member lagi yan. Yung law member, siya lang may matanong ang mga kasama niya sa mga judges sa board kung ano batas, yun nagbibigay ng opinion at susundin nila. Pero but not in the matter of saying kung guilty o hindi. Ang tendency pa naman ng mga court martial pang magdesisyon, ilang beses kasi ako nakahawak ng kaso dyan. Kapag ang hawak ko ay official, iniisip po yan ng mga nagda-judge. I-dismiss ko ba ito? Ang laki ng ginastos ng gobyerno sa pag-training nito, lalo na't mga premier, mga OCS, yung mga kadete dyan na naging official, ang laki ng investment ng Pilipinas sa mga yan para maging official. Kagaya sa mga SAP yan, ang laki, 2 million lang ang ginastos yan para sa training. Ganon din po yun sa matpupunta sa court martial. Kung hindi talaga nakahindik-hindik ang kaso ng isang official sa military, ay hindi siya, i-acquit lamang po siya ng board. Yan po ang aking karanasan bilang trial lawyer sa court martial. So yan, tingnan natin kung ano mangyari sa court martial kay Colonel Dennis Nolasco saka si Colonel Raymond La Chica. Raymond ba yun o Dennis? I just cannot remember kung ano mga pangalan nila. Siguro mas maganda i-type ko sa AI. Itanong ko sa AI. The full names of Colonel Nolasco and Colonel La Chica in confidential fund of Sara Duterte. Yan itatanong ko sa AI. O sabi ang sagot ng artificial intelligence ng co-pilot, sabi niya, Colonel Dennis Nolasco and Colonel Raymond Dante La Chica were identified as the security officers involved in handling the confidential funds under Vice President Sara Duterte's directive. Colonel Nolasco was associated with the Department of Education while Colonel La Chica headed the Vice Presidential Security and Protection Group for the Office of the Vice President. If you'd like to... So, yan po ang kung sino si Colonel Nolasco sa si Colonel La Chica. Ngayon, kung isasabihin na guilty o hindi si Sara, depende po sa magiging sagot ni Colonel Nolasco tsaka ni Colonel La Chica. So in other words, baliwala yung lahat ng mga Merry Respetos na mga resibo, lahat ng mga Magellan na resibo, lahat po dyan ng mga kung ano mga, baliwala po yan
Hindi ko alam kung saan naghuhugot ng kaisipan o katalinuhan itong mga prosecutor ng House of Representatives. Ano ba kayo? Hindi po kayo trial lawyers. Abogado lang kayo kung turingin, pero wala po kayong karanasan sa pagpatakbo ng trial. Kaya lahat ng mga abogado na trial lawyers, pinagtatawanan lang kayo. Hindi po ibig sabihin na dahil may regispetos ang resibo, ay ninakaw na ni Sara. Kaya kailangan patunayan nyo talaga na napunta talaga sa bulsa ni Sara yung pera. See? What's the difference? Simpleng explanation ko lang yan. At least naintindihan ninyo. Ngayon, isa pang akusasyon. Pagdating doon sa akusasyon si Sara ay may mga bank accounts. Pero tandaan mo, sinumiti ni dating Senador Antonio Trillanes, 2016 pa yun, hindi pa Vice President, si Sara. So anong connection yun sa mga bagay na ginawa ni Sara nang hindi pa sa Vice Presidente? Mababasura lang yan. Ang pinag-usapan lamang yung mga ginawa ni Sara nung panahon siya Vice Presidente. Ano pang iba? Yung iba walang kwenta eh. Halimbawa, yung death threat ko, no? Yung sumigaw siya, pag pinatay ako ni Bongbong Marcos, Lisa Aranita Marcos, at saka ni Romualdez, may kinausap na akong taong papatay sa kanila. Krimen ba yon? Hindi po krimen yon. It is only, it cannot even be considered as threat. Pag tinatawag threat with a condition, ang ibig sabihin sa revised penal code ng threat with a condition, kasi may condition eh. Pag-usapan natin condition. Ang threat with a condition ay parang blackmailing na kung hindi mo gagawin yan, papatayin kita. Bongbong, pag hindi mo ginawa yan, papatayin kita. Lisa Araneta Marcos, pag hindi mo ginawa, papatayin kita. Romualdez, pag hindi mo ginawa, papatayin kita. Iyan po ang threat with a condition. Hindi yung conditional threat. Yung isa, conditional threat, wala pong krimen na conditional threat. Ang nangyari lang yan, dito, pag ginawa ni Bongbong, patay siya. Pag ginawa ni Lisa, patay siya. Pag ginawa ni Romualdez, patay siya. Iba yun kaysa kung hindi mo gagawin, patay ka. Di ba? At least naintindihan na ninyo. That is the deeper analysis. Huwag kayo magpaniwala sa mga ibang, huwag niyo paniwalaan si Judge Jimmy Santiago na naging director ng NBI para sa pagsasabi na conditional threat yun. With all due respect, Judge, lahat ng kaso hinawakan ko sa harap mo ng ikaw, Judge, sa inay panalo ko. Pero with all due respect, I do not agree with you in saying that there was great threat in that act of Sara Duterte. Kaya hindi rin po magiging mananalo yan, mananaig sa pagka-impeachment. Kaya yan nakikita po ng Cebuano dyan kung bakit sila kumakampi kay Duterte. Sapat sana maintindihan ninyo kung bakit. Ngayon, ibang usapin naman yan pag sinasabi, dapat ba managot si Duterte sa kung siya guilty sa mga war on drugs? Tanungin mo ko, dapat managot. But it has to be filed in a proper way and in a proper court, and the arrest must be done in a proper way. Hindi po yan katwiran na kung mamamatay tao siya sa tingin ninyo, ay wala siyang karapatan na arestuhin ng maayos. Wala na siyang karapatan para basahan na ikaw may karapatan manahimik, ikaw may karapatan magkaroon ng abogado, at kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng estado ng abogado. Hindi po, lahat po ng kriminal, kahit rapist ka pa, kahit mamatay tao ka pa, lahat-lahat, pag inaristo ka, entitled po kayo na dalhin sa korte. Hindi kagaya sa ginawa niya na pinotball niyo lang, pinakarga sa eroplano, papunta ron. Maling-mali po yan. Whatever they say, at least magkakampi kami ni Justice Ascuna sa pagsasabi na bawal ang pag-aristo. Maling-mali talaga pag-aristo. Dapat dinaan mo na sa korte. Diba? So ganun po ang iniiyak po ng mga Cebuano dyan kung bakit kayang-kaya. Tingnan natin, darating na eleksyon, napakalaki po ng election issue itong pag-aristo kay Duterte sa Cebu. Sa Cebu lang pinag-usapan natin. Pero kahit sa buong election sa pagkasenador, laki number 1 issue yung pag-aristo kay Duterte. At wala kang ibang sisihin dyan kundi si Bongbong Marcos at ginawa niya yan. Sino ba ang utos niyan? Si Lisa Marcos? Well, it's up to you. So, ang pagkakamali kasi na pag-isip nila, kapag inanisto mo si Duterte at pinapon na sa ICC, walk in the park na. Tapos ng boxing. Mananalo ng lahat ng kandidato ng alyansa. Well, what happened? Marami nang ayaw dun sa alyansa. Hindi na nga kayo nakakampanya sa Mindanao kasi
ang nangyari po sa Mindanao na kampanya, kapag magsalita sila, mag-endorso sila ng tao, ang sagot ng mga tao, Duterte, Duterte, Duterte. Ganun po ang katotohanan na nangyayari. Kaya, wag kayo paloko nito. Ang problema naman sa mga kandidato ni BBM ay puro naman dating Duterte yan na nag-traidor kay Duterte. So, paano mo sila mga kawatan din yan? Lito Lapid. May mga kaso sa pagkatan. Bong Revilla. Oh, may mga kaso sa pangangawat yan. Si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, binasura na siya ng Cebu. Oh, sino pang iba? Wala. Si Willie Revilla may jacket lang yan. Wala yan. Panahon na po na mag-isip kayo, kailangan may at least nag-aral sa pagka-abogasiya, hindi man siya abogado, ang ihahalal ninyo sa pagka-senador at pagka-congressman. Sapagkat kailangan ng kaisipan ng prinsipyo, na alam ng prinsipyo sa pagsagawa ng batas. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat-lahat. At ang aking conclusion dito, magkamali man ako hindi po ako natatakot at sinisiguro ko na kayang-kaya ang laki na posibilidad na mananalo ang Duterte Power sa Cebu Province at iboboto nila si Pam Bari 4. So magandang hapon po sa lahat.